Hindi ko akalain na sa isang kasunduang hindi ko pinili, muli ko siyang makikita. Sa dami ng mukha sa mundong ito, bakit kailangang siya pa? Ang lalaking minsang nagbigay kahulugan sa salitang pag-ibig, at sa huli siya ring naging dahilan ng katahimikan ng aking puso. Noon, akala ko tapos na ang kabanata naming dalawa. Akala ko, nailibing ko na siya sa mga alaala. Pero nang humarap ako sa kanya, sa mata ng isang lalaking itinadhanang mapang-asawa ko, nakita kong buhay pa rin ang sakit, at kasabay nito, ang damdaming pilit kong kinalimutan. At mas lalo akong hindi handa sa katotohanang malalaman ko sa likod ng mga mata niyang matagal ko nang gustong iwasan, mga matang dati kong minahal, at ngayon muling gumugulo sa katahimikan ng aking mundo. Minsan, ang buhay ay parang isang laro ng sakripisyo, kung saan kailangan mong talikuran ang sarili mong pangarap para sa kapakanan ng mga mahal mo. Sa bawat gabi ng katahimikan, naririnig ko ang mga pag-uusap ng aking mga magulang. Puno ng pangamba, ng pagod, at ng mga tanong kung paano na kami bukas. Unti-unting nalulugmok ang negosyo ng ama ko, at ang ina ko, pilit na nilulunok ang lungkot habang nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Hanggang isang araw, may dumating na alok. Isang kasunduan mula sa pamilyang may kayamanan at pangalan. Kapalit ng tulong. Isang kasal. Isang buhay na isusuko sa lalaking hindi ko man lang kilala. Tumahimik ako. Pilit kong hinanap ang boses ng puso ko, pero natabunan ito ng mga sigaw ng responsibilidad. Sa likod ng mga mata ng aking ama, nakita ko ang pagod. Sa mga ngiti ng aking ina, naramdaman ko ang takot. Wala akong ibang pinili kundi ang tanggapin ang alok. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Pero para sa pamilya ko, tinanggap ko ang kasunduan. Pagpasok ko sa silid, tahimik ang paligid. Maayos ang ayos ng mesa, mabangong mga bulaklak, at mga matang nakatingin sa akin, mga matang naghihintay sa aking pagdating. Tumayo ako ng tuwid, pilit na pinanatiling kalmado ang sarili. Wala dapat emosyon. Ito ay isang kasunduan, hindi isang kwento ng pag-ibig. Hanggang sa siya'y tumalikod mula sa bintana, at humarap sa akin. At doon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang puso ko, biglang bumilis ang tibok. Ang mga kamay kong kanina'y tahimik sa aking gilid, biglang nanginig. Hindi ako makapaniwala, siya ang lalaki sa harap ko. Siya ang lalaking una kong minahal, at ang lalaking unang bumaygo sa akin. Parang tumigil ang mundo ko. Sa dami ng taon na lumipas, sa dami ng araw na ginugol kong kalimutan siya, bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Sa araw na dapat ko siyang kilalanin bilang aking mapapangasawa, siya rin ang lalaking minsang iniiyakan ko sa gabi. Gusto kong tumakbo, gusto kong magsalita, pero ang labi ko'y tila nanigas. At sa mga mata niyang nakatingin sa akin, mga matang tila may bahid ng pagsisisi at pananabik, nakita ko ang katotohanang hindi ko inaasahang haharapin muli, hindi pa pala tapos ang kwento namin. Bumalik sa akin ang lahat, para bang pelikulang paulit-ulit kong napanood sa loob ng aking isipan. Noon, kami ay dalawang estrangherong pinagtagpo ng tadhana. Mga mata naming nagtagpo sa gitna ng katahimikan, mga ngiting unti-unting naging lihim na kasunduan. Isang sulyap habang nagkakape, isang lihim na halakhak habang umuulan. Isang haplos sa kamay na tila walang ibig sabihin, pero para sa amin, sapat na yun para maramdaman ang koneksyon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang damdamin. Siya'y naging tahanan sa oras ng pangungulila, silungan sa gitna ng kaguluhan. Sa kanya ko unang naramdaman na mahalaga ako, hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil sa kung paano niya ako tinitingnan. Di ko na rin alam kung kailan nagsimula ang mga pangarap ko'y umiikot na sa kanya. Mga plano naming sabay tatawirin ang mundo. Mga pangakong binulong sa gabi habang ang buwan lang ang saksi. Pero isang araw, naglaho siya. Walang palem, walang sulat, walang kahit anong paliwanag. Sa halip na mga salitang puno ng pag-ibig, katahimikan ang iniwan niya. Isang uri ng katahimikang kumakain sa puso araw-araw. Isang uri ng tanong na paulit-ulit kong sinasagot kahit alam kong wala namang kasagutan. Akala ko, ako ang pipiliin niya. Akala ko, totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero naglaho siya, wala man lang paliwanag. Sa mga sumunod na araw, naging larangan ng katahimikan ang bawat pagkikita namin. Magkatabi pero magkalayo, magkasama sa iisang silid, pero parang dalawang estrangherong may sugat na hindi kayang hilumin ng panahon. Pinipilit kong manatiling malamig,
formal, at walang damdamin. Tinitiyak kong bawat salitang binibitawan ko ay eksakto lamang, walang sobra, walang kulang. Ayaw kong ipakitang may bahagi pa ng puso kong kumakapit sa alaala niya. Siya naman, ilang ulit na siyang nagtangkang magsalita. Minsan, habang magkasabay kaming kumakain. Minsan, sa mga tahimik na sandali habang nakatitig siya sa akin na para bang may dalang tanong ang bawat sulyap. Pero sa tuwing lalapit siya, ako ang unang lumalayo. Sa tuwing tatawagin niya ang pangalan ko, tila mas pinipili kong hindi marinig. Sapagkat alam kong kapag humarap ako, kapag pinakinggan ko siya, maaaring muling mabuhay ang damdaming pilit kong nililibing. Pilit ko siyang iniiwasan, pero ang mga mata niya, para bang may gustong sabihin. May hinanakit, may pangungulila, at may lihim na matagal nang ikinukubli. At sa bawat titig niya, ramdam kong hindi pa tapos ang pagitan naming dalawa, kahit gaano ko man ito itanggi. Ang silid ay tahimik, tanging mga patak ng ulan sa labas ang naririnig. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot pa rin ang puting best idang hindi ko alam kung para saan, para sa isang kasal o para sa isang bagong pagsubok. Pumasok siya, maingat, mabagal ang bawat hakbang, para bang takot siyang masira ang katahimikang iniingatan naming dalawa. Hindi ko siya tiningnan, hindi ko alam kung handa na ba akong marinig ang totoo. O baka natatakot lang akong maramdaman muli ang damdaming pilit kong itinatanggi. Lumapit siya, huminto sa harap ko. Hinawakan niya ang aking kamay, marahan, may pag-aalangan. Tila nagtatanong, maaari ba kitang kausapin, bilang ako, at hindi bilang lalaking ipinilit sa iyo ng kasunduan, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin siya tinanggihan. At doon siya nagsimulang magsalita. Sabi niya, hindi niya ako iniwan dahil napagod siya. Hindi niya ako nilimot dahil pinili niyang saktan ako. Pinilit akong lumayo, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Kung hindi ako aalis, may mangyayaring mas masama sa'yo. Iyon ang hindi ko alam. Nasa likod ng bigla niyang pagkawala ay may banta. Banta mula sa pamilyang tutol sa akin. Mga salitang ginamit laban sa kanya, para lang mawala ako sa buhay niya. Pero kahit anong gawin nila, hindi raw niya ako kinalimutan. Sa bawat taon ng katahimikan, ako pa rin ang laman ng puso niya. At kaya siya muling bumalik, ay dahil ginawa niya ang paraan. Sinadya niya ang kasunduan. Ginamit niya ang sariling pangalan para ayusin ang buhay ng aking pamilya, hindi lang para matulungan kami, kundi para maibalik ako sa kanya. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman. Galit, pangungulila, o yung matagal ko nang tinatago, ang pagmamahal. Lumapit siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinalikan. Isang halik na puno ng pagsisisi at pag-asa. Tumingin siya sa akin, tila nagtatanong kung maaari pa ba siyang pumasok sa mundong dati naming binuo. Hindi siya nagmadali, walang pilit, walang dahas. Marahan niyang inabot ang mukha ko. Hinawi ang luha, at sa bawat dampi ng kanyang palad, naramdaman kong hindi na siya ang lalaking umalis, kundi ang lalaking bumalik, buo, at handang manatili. Sa bawat haplos niya, para bang muling binubuo ang pusong dati niyang winasak. At ngayong gabi, ako'y tuluyang bumigay. Hindi lang sa init ng kanyang yakap, kundi sa alaala ng pag-ibig na muli naming binuhay. Sa sumunod na mga araw, unti-unti naming binuo ang isang mundo kung saan hindi na kailangan ng mga lihim. Walang kasinungalingan, walang pagtatago, tanging dalawang pusong sugatan na sabay-sabay naghahanap ng bagong simula. Hindi ito perpekto, may mga araw pa ring tahimik kami, pilit na binubuo ang mga nasirang tiwala. May mga gabi pa ring pareho kaming tinatablan ng alaala ng nakaraan. Pero sa bawat pagdududa, naroon ang pagpili na manatili, pagpili na mahalin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Ngayon, nauunawaan ko na ang dahilan ng kanyang pananahimik. Hindi pala siya umalis dahil iniwan niya ako. Lumayo siya dahil mahal niya ako. At sa kanyang pagbabalik, nakita ko ang lalaking hindi natakot ipaglaban ako, ang lalaking handang baguhin ang nakaraan sa pamamagitan ng pagharap sa kasalukuyan. Minsan, ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbawi sa mga nawala. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang kasunduang hindi mo pinili, ngunit doon ka pala muling matatagpuan ng pag-ibig. Ang kasunduang hindi ko pinili, naging daan para maibalik sa akin ang lalaking matagal ko nang iniwan sa aking mga alaala. At sa wakas, ang kwento naming dalawa, na minsang natapos ng walang polem, ay muli nang naisusulat.
Sa pagkakataong ito, kasama ang pag-unawa, ang kapatawaran, at ang pag-asang mananatili. Minsan, iniisip natin na ang tunay na pag-ibig ay iyong bago, iyong darating sa hindi inaasahang oras, sa bagong mukha, sa bagong pangalan. Pero minsan, hindi bagong pag-ibig ang kailangan natin. Minsan, ang tadhana, hindi nagbibigay ng panibagong simula, kundi pagkakataon para itama ang nauna. Para bigyan ng pangalawang buhay ang isang pusong minsang nasugatan, pero kailanman ay hindi tumigil sa pagtibok. Minsan, ibinabalik lang niya ang tamang tao, sa tamang panahon. Hindi upang ulitin ang parehong pagkakamali, kundi upang ipakita na sa kabila ng lahat, may mga kwentong sinulat talaga hindi para matapos, kundi para ipagpatuloy, sa mas tamang paraan. At kung darating ang araw na muli kang makaharap sa isang pagmamahal na akala mo'y tuluyan nang nawala, sana'y handa ka na. Dahil baka sa pagkakataong iyon, hindi na ito alis muli.